Ariel Lim, ang presidente ng National Confederation of Tricycle Operators and Drivers Association of the Philippines o NACTODAP. Magandang hapon, Sir Ariel. Yes, magandang hapon po. Magandang hapon po dyan, ma'am, sa inyo, sa lahat ng nakikinig sa inyong programa. Opo, Sir Ariel, kamusta na po ang pamahagi ng cash assistance sa mga tricycle driver at mga operator? So far po, may mga nabigyan naman, marami na rin po ang nabigyan, kaya lang wala pa po kaming yung actual na report kung ilan na nabigyan sa buong Pilipinas, no? Kasi po hindi pa naglalabas ng ang DSWD ng actual numbers ng mga nabigyan na po ng ayuda sa iba't ibang panig po ng Pilipinas. Sa Metro Manila po, may lumabas na po pero kulang pa po dahil marami pa pong may mga konting inaayos. Yung po iba wala doon sa listahan. So yan po yung medyo problema lang naman. Pero pinipilit naman po ng DSWD na gawa ng paraan ito para mabigyan po yung mga hindi nakatanggap sa Metro Manila. The usual problem, Sir Ariel, yung wala sa listahan. Bakit po hanggang ngayon hindi na natapos-tapos yung problema na yan na wala sa listahan? Kasi hindi lang yung mga tricycle driver, maging yung mga jeepney driver, di ba? Pati sa kanilang hanay, wala din sa listahan yung iba kaya hindi po nakakatanggap ng ayuda. Yun nga po ang nagiging problema palagi, di ba? Sabi ko nga, kasi po ang listahan pong ibinibigay, ito po ay galing sa Ma'am Angel, galing ito sa local government units na wala po kasing hawak ang DSWD o ang national government, kundi aasa lang po sila doon sa ibinibigay. No, hindi naman po sa sinasabi kong minsan po kasi napupoliticize. Yun po yung katotohanan, no? Opo. Hindi naman po lahat. Marami po kasing mga TODA na minsan yung TODA association doon sa isang lugar, hindi po sila, kumbaga, kalepel o kalinya ng kaupong mayor o barangay kapitan. Minsan po hindi pinapasok yung pangalan. Yung po yung mga reklamo sa akin, no? Na ito po na dapat hindi na po politicize ito. Kasi ito pong pondo na ito, pondo po ito ng DSWD na galing sa gobyerno na dapat talaga makatanggap lahat. Wala po dapat pinipili. Opo, magkano nga po ulit itong cash assistance at sapat po ba ito sa makatulong sa pang-araw-araw na gastusin ng mga tsuper, Sir Ariel? Actually po yung pong 5,000 piso, maganda na po yun, no? Malaking tulong po talaga yon, especially kung yan po ay makakatulong doon sana sa gasolina, pero tandaan natin, hindi po talaga napupunta yan doon, no? Napupunta po yan sa pamilya, pagbili ng pagkain, pambili ng kung ano pa man na gasto sila sa bahay. So ang hinihingi po namin, dahil ngayon po nagtaas na naman ang presyo ng petroleum produkto, lalo na ang gasolina. So gasolina po ang ginagamit ng mga tricycle driver. So ang hinihingi po namin ngayon ay yung pong tinatawag na 10% fuel discount sa mga gasoline station na wala pa po kami dahil naintindihan ko naman po dahil sa dami, no? Hindi lang naman po kami, unang-una ang nauna po is yung jeepney at saka yung ating mga UB Express, no? Pero sa hanay po ng MPTC, dahil ako rin po ang national chairman ng National Public Transport Coalition, kung saan iba-iba po yung grupo namin, yung taxi group, yung Mantra, yung Metro Manila Taxi, yung iba pong denomination nakasama namin, wala pa po talaga natatanggap. Kaya po, yun po yung aming panawagan sa gobyerno na yung 10 piso po na fuel subsidy sana na magagamit sa pagkarga ng gasolina at hindi po pwedeng gawing pera yan, I-discount po talaga yan doon sa kinarga mo. Kung 5 litro, 10 piso, bali papatak po na mababawasan po yung total price. Kung 60, magiging 50 na lang. 50. Malaking bagay po sa amin. Opo. No, yan po yung aming gustong unahin. At siyempre, gusto namin malaman hanggang saan po ba. Kasi katulad po ng ating sa mga kasama namin sa hanay ng JODA, kung titignan ninyo, ma'am, natigil na po yung service contracting, di ba? Yes, tapos so dadagdag na naman po yun sa magrereklamo dahil wala na po yung service contracting. Even doon na ilan lang yung nabigyan yan, sa iba't ibang lugar, malaking tulong sana. Pero dahil sa tatigil po yan, dahil walang pondo, so yan po, isa na naman sa magrereklamo dun sa aming hanay sa MPTC. Sa TODA naman po, yung sinasabi ninyo, talaga pong wala kaming natatanggap pa hanggang ngayon para po dito. Hindi pa nga po nabigyan lahat yung mga driver ng tricycle all over the country. Kasi po, napakalaki po niyan. Halos
yan po ay nasa mga 7 million na driver yan eh. Hindi po biro yan eh. Oo, 7 million sa buong bansa ito, Sir Ariel. Yes po, paano natin mabibigyan yan? Kaya naintindihan ko naman po ang DSWD na napakalaki po niyan. Pero sana man lang, yung pong fuel assistance, yun po ay mabigay kasi mas marami po ang driver sa tricycle, no? Malinaw po yan na mas marami po ang driver sa tricycle na units. So kung units po ang mabibigyan, makikinabang po lahat yung mga lumalabas ng tricycle. Kung siya lumabas ngayong araw na to, siya po ang gagamit ng fuel card na subsidy. Yun po yung gusto namin sanang maibaba na nila at gusto lang namin maklaro, malinawan hanggang kailan po ba at hanggang magkano ba talaga ang pwedeng i-fuel subsidy for 1 month sa bawat isang unit. Oo, ang kainaman kasi pag fuel subsidy, talagang garantisado tayo na mapupunta doon sa gasolina, 'di ba? Doon sa gagamitin ng driver. Kaysa pag pera, yung iba may mga sinasabi na pinangsusugal daw di umano, pinangiinom, 'di ba Sir Ariel? Tama po kayo, Ma'am Angel. Yan po ang isang problema diyan. Kaya nga po, ang sinasabi ko, inaantay namin hanggang ngayon, sa hanay namin, yung ba pong napag-usapan na emergency power ng ating binigay sa Pangulo, kung yung po bang sinasabi namin babawasan na excise tax, o ano pa man yung mga pwedeng gawin, na talaga nakikita namin na pang long term, no? Hindi po ito yung band-aid solution na bibigyan mo kami ng 5,000, then after mga isang buwan, wala na yung 5,000, ganun pa rin yung kataas yung presyo ng gasolina. Correct. Kasi nga po fluctuating eh. Kaya po tuwing magbababa, natutuwa kami. Pero kung tuwing magtataas, nag-aagam-agam na naman kami. Baka umabot na naman tayo sa mas mataas na hindi rin naman kaya namin i-sustain yung aming hanap buhay dahil sa taas ng gasolina at crudo. Yun po yung mga dapat na tinitignan ng ating pamahalaan. Kaya nga sabi ko, hinihingi namin noon, fuel subsidy program na lang, diretso ko yung 5,000 na ibinibigay, ilagay na lang sa fuel. Hindi po kami magpapakabagod na pumila, magantay, may namamatay, may inaatake sa puso, di ba? Yes. May hindi nabibigyan, may nagrereklamo. So kung fuel subsidy po yan at ang gagamitin natin numbers of unit ng public transport na tumatakbo, malinaw po na lahat makikinabang at hindi po mapupunta ang pera sa bulsa ng driver, kundi magagamit niya po talaga yan sa kanyang pag-araw-araw na panghahanap buhay. Opo, pero parang malabo po yung pagsuspende sa excise tax, diba Sir Kaya nga Ariel? po eh, Oo, kasi tama po kayo. matagal na binigay yung power na yun sa ating Pangulo, pero ang LPG lang, diba, ang tinapyasan. Yan nga po ang sinasabi ko, dahil ang katuwiran nila, lahat gumagamit, no? Kasi, ang sinasabi po nila sa atin palagi, Ma'am Angel, is kaya po nila hindi ginagawa yon dahil malaki ang mawawala sa gobyerno, di ba? Naintindihan naman po natin yon, pero gaya ng sinabi ko, hindi naman po panghabang buhay yan. Sana kung may ceiling lang at kailangan ng magtanggal muna yan, mag-suspend, doon lang natin gawin. At pag bumaba na ulit dun sa sinasabi namin ceiling, itibalik natin ulit. Para po sana hindi tuloy-tuloy yun tama sa aming mga public transportation. Opo. Dito sa cash assistance, Sir Ariel, mga ilang porsyento pa lamang sa inyong palagay ang nabibigyan po ng ayuda ng ating pamahalaan sa hanay po ng mga tricycle driver at operator? Sa tingin ko po, ako po personally, dahil wala pa po akong knowledge ko ilan na talaga nabigyan nila, ito po sa pantaha ko, 30% po kabuuan, mukha pong nandoon pa lang tayo o baka hindi pa umabot. Kasi po, napakalaki ng bilang. 7 million, di ba sabi mo kanina? Opo, hindi po talaga biro yan. Kaya nga po sinabi ko nung una pa lang, ako naman po natutuwa sa ating DSWD Secretary Rex Gatchalian dahil talaga naman they try their best para mabigyan. Kaya lang, syempre, yun naman po niya yung try niya kung wala naman pondo. Yes, Para dito, di ba? Kasi po naintindihan ko rin naman saan kukuha ng pera ang gobyerno, lalo na po yung nagkaroon ng issue sa motorcycle taxi na noong ko pa sinasabi na sobra-sobra na. O nag-file ako ng demanda niyan. If you remember, ma'am, nagdemanda ako dahil sobra ng capping. Tinatanggi noon ng LTFRB na hindi totoo. Pero ngayon, napangayang kong sobra ng 230,000. So, ibig sabihin po, talagang yung aming sinasabi noon pa na kung na-aksyonan ng tama at yung mga binigay namin suggestion para malaman natin kung ilan sila,
di sana po hindi na umabot ngayon na si Secretary, kawawa naman, hindi niya malaman kung saan niya kukunin Huhugutin ng pondo. yung 230,000 na sobra. Mhm, Yan po ay mhm. sa motorcycle taxi pa lang. Oo. Paano po yung TNBS, yung Yan. mga Grab, ay mas marami rin po yun, yung mga Tempo. Mm-mm. So that's why, gaya ko na sinasabi ko, we file a case to stop this approval of this kind of franchise na aprubahan ng Senado at Kongreso because hindi po sa ayaw namin. Mm-mm. Gusto ko po makakatulong yan sa mga mahihirap at mga walang trabahong kasama nating motorista, especially sa motor. Ang problema, pag hindi mo na-control, ito po yung nagiging problema niyan. Bukod po rin sa ayuda, dahil nangyari nga yung gulo na to na kailangan nilang tumulong sa tao, nag-aaway-away na po yung ibang hanay ng transport kasi nauubusan ng pasahero at nakukuha ng napakarami ng motorsiklo. Nawawala na rin po yung jeep, tricycle. Sa dulo po, nagkaaway-away na kami. Yung po yung nagiging problema. Wala naman pong problema sana kung tumatakbo sila pero hindi sila nakakapatay naman ng ibang klase ng denomination sector katulad po ng taxi. Katulad na pag dumami po yung grab car, wala talaga ang taxi, di ba? Mhm. O pag dumami ang motorcycle taxi mo, mamatay ang tricycle, mababawasan ang kita ng mga driver ng jeep, ng driver ng UB Express. So, yan po yung magiging problema pag hindi na iayos. That's why I'm happy because this time nakikita na po ng LTFRB ni Chairman Victor Mendoza yung pong nangyayari at ngayon po pinipilit nilang ayusin. Sabi ko nga, huli man daw at magaling, baka umabot pa rin. Huli pa rin. Di ba? Yes, Opo. yun po naman yung akin, no? Sabi ko nga, hindi naman po kami nagreklamo lang. Wala po kaming gusto kundi mabuhay kaming lahat ng ngiti. Tama. At least sa inyo ay marangal na trabaho, 'di ba? Kumbaga patas, no lumalaban ng patas yung ating mga tsuper, 'di ba? Opo, kasi po sa sitwasyon na to ang nakikinabang po yung mga TNCs companies. Mm. Sila ang yumayaman dahil sila bawat sakay sa kanila meron silang 21% sa 100. Mhm. Kita sila. So kailangan nilang paramihin. Wala silang pakialam. Kung may mamatay dyan, basta kami, pumasok ang 21 pesos, pumasok ang 28 pesos sa TNC, sa mga Grab. Yan po yung sinasabi ko na walang kontrol ang gobyerno. Una, hindi po alam ng gobyerno kung ilan talaga dahil wala po silang hawak na, hindi po sila kasali doon sa hawak na programa katulad ng Google Maps. Mm-mm. Hindi po alam kung ilan talaga yung tumatakbo. Magsasabi lang sila, ito lang kunwari, 10,000, 20,000, 30,000, 100,000, pero ang katunayan, sobra-sobra po doon at hindi po mai-check and balance yun ng gobyerno ng LTFRB, DOTR because wala naman silang hawak at di sila kasama ron. Mhm. Yan po yung mga dapat pag-usapan at ayusin muna ng gobyerno bago aprubahan na maging batas ito. Yun po yung aming sinasabi noon pa na kaya nga umabot na kami sa pagdidemanda, may case file po yan, para po harangin yung pag-aaproba ng Senado at Kongreso sa ganyang klase ng hanap buhay na hindi naman namin tinututulan dahil makakatulong pero bigyan ng tamang capping o bilang. Yun lang naman po talaga yun. Okay. Sir Ariel, nung tumaas ba, hanggang ngayon din naman, mataas pa rin yung presyo ng ating gasolina, no, ng produktong petrolyo. Ilang porsyento po sa hanay po ninyo ang pansamantalang tumigil sa pamamasada? Nung umabot po ng 170 ang diesel, no, at tumaas pa po kasi siya sa gasolina, marami po ang tumigil na talaga noon. Even sa jeepney, sa taxi, sa bus, even sa truck po, yung truckers group namin, yung Intap, Ataw at saka Sitap. Talaga pong nakita namin na medyo dahil hindi rin sila makapagtaas po ng presyo sa mga dinadala nilang goods sa mga palengke, sa mga, di ba? Mhm. So, talaga pong napakalaki po, no? Sa ngayon po, awa ng Panginoon Diyos, thanks God, kasi bumabalik na po. Kumbaga, nandiyan dyan, kaya lang ando dun po yung kaba na naman na baka tumaas na naman ito. Kasi we never expect po na babalik dun sa 55 to 58 ng diesel, Right. 65 to 60, 62 to 70 na presyo ng gasolina noon kasi nga nakita na natin yung naging tama ng gera na yan. Oo. So ang ini-expect lang namin, sana ngayon pa lang, meron na po sanang iniisip yung ating gobyerno na ano ang gagawin nila pag pumalo hanggang dito. Itataas ba namin ang pamasahe or magbibigay pa rin ba kami ng fuel subsidy?
Yun po yung gusto namin malaman. Pero sa ngayon po kasi medyo volatile eh. Hindi namin alam yung mangyayari. Nag-aantay kami. Mm-mm. Kasi wala namang sinasabi ang Department of Energy na ito ang mangyayari, ito ang magiging ito ang magiging presyuhan niyan, bumaba man hanggang dito lang. So para po makapagdesisyon din sana kami para sa LTFRB at sa DOTR kung anong gagawin namin na request para kami matulungan. Opo, lalo na't hindi pa tapos, tuluyang tapos, ano, ang gulo po dyan po sa gitnang silangan, Sir Ariel. Yes, Ma'am Angel, nakita niyo ngayon, tumaas na naman. Yung pong Yes. pagtaas, kahit piso-piso yan, 2 piso, medyo mabigat po Bigat yan yan. sa driver, no? Gaya ng sinasabi ko, mabigat yan. At wala yung tinatawag na kahit di nga lahat nakasali sa service contracting, medyo aangal din yung pasahero dyan, di ba? Kasi balik naman sila, baka magtaas na naman ng pamasahe. Isa naman din nila kukunin yung ibabayad nilang dagdag sa pamasahe kung hindi tumataas ang kanilang sweldo. Yan po yung mga dapat na inuuna kaysa kung ano-anong pinagtatalunan nilang impeachment, kung ano-anong mga kaso ng kung sino-sinong mga politiko. Di ba? Yes. Mhm. Sa inyo po Unahin nila. Yes, tama. I agree naman, Sir Ariel, ano. Pero sa inyo po sa NACTODAP, ano po ang inyong nakikitang pangmatagalang solusyon bukod po sa cash assistance, ano, para po makaagapay sa ating mga tricycle driver at operator? Malinaw po yung stand namin sa NACTODAP at sa National Public Transport Coalition na sana yung pong fuel subsidy program, hindi po namin kailangan yung 5,000. Nakakatulong po yan, pero yan po ay nagiging isang dahilan pa ng pag-angal dahil hindi lahat nagkakaroon. Hindi lahat nakakakuha. No? Ang amin pong hinihingi, yung fuel subsidy, total naman, nag-roll out na sila. Yan nga yung sinasabi namin. Nag-roll out na sila. Doon nila ilagay sa talagang gagamitin po ng isang driver. Kung hindi man siya lumabas ngayon, kasi ang may hawak po ng fuel subsidy yung unit not the person itself. Kahit sinong bumiyahin niyan, ililipat lang sa kanya. Siya na maghahawak naman nung araw na yon kung siya ang driver. No? Bukas hindi na siya ang driver, ilibigay niya sa karelyebo niya. So yun po yung amin kasi sabi ko nga, kami po ay malalakas naman. Nakita niyo naman, kahit na senior citizen, bumabiyahe pa rin, 70 years old. Diba? Ibig sabihin, kaya namin maghanap buhay. Hindi naman yung parang aasa lang kami sa ayuda na one time. Ang hinihingi po namin yung long term, ito po yon yung fuel subsidy. Hanggat hindi po na naaayos ng gobyerno bago itigil yung program na yon, yung pong talagang tinatawag na ceiling, ito lang talaga ang aabuti na lang ng presyo sa mga darating na panahon. Dapat po yan ngayon, tinitignan na yan ng Department of Energy. Alam na dapat nila yan, no? So ang problema po talaga, nandoon tayo sa fuel subsidy at hindi ko naman pinagbibintangan ng gobyerno, pero pwedeng sabihin nila ang nakakuha na sa kanila 1 milyon pero hindi naman talaga 1 milyon. Hindi ko alam kung nasan yung sobra doon. So andoon pa rin po yung sa cash assistance, nandoon pa rin po yung tinatawag namin na korupsyon, pwede pong maging korupsyon. Pero kung fuel subsidy po, malinaw po yan. Wala pong korupsyon dyan. Bakit? Pag swipe po kung 10 litro kinarga niya, automatic 100 pesos kung 10 piso. Yan po ay nakarecord sa Department of Energy na galing po mismo at ibibil sa kanila ng tinatawag na gasoline station. May resibo po yan May diba? pruweba. Yan po may pruweba po yan. So hindi po pwedeng maloko yan. Yan po ay nakikita namin. Kung meron man po pwedeng magkaroon ng problemang korupsyon dyan, napakaliit na po nun. Alright. With that, Sir Ariel Lim, maraming salamat po sa inyong oras at panahon dito po sa aming programa. Mabuhay po kayo at ang NACTODAP. Maraming salamat din po, Ma'am Angel. Maraming pong salamat. God bless us all po. DCXL Pulso ng Metro! Kaya mga kasama sa Sir Ariel Lim, ang Presidente